Ang isang bilangguan ay maiahalin tulad sa isang halfway house na handang tumulong upang makabalik sa tamang landas ang mga taong nalululong sa kasamaan. Ngunit anong leksyon ang kanilang matututunan kapag hindi natin sila bibigyan ng sapat na importansya at pagkalinga? Sa Taytay Rizal, muling makikita ang kaawa-awang kalagayan ng ating mga bilangguan. Sa labas pa lang, maaamoy mo na ang kalagayan ng kulungan. Sa loob, labo-labo. Hindi mo malaman kung saan ang opisina ng mga namamahala dahil tila nahalo na ito sa kulungan ng mga kababaihang preso. Hirap talaga. Sabi ko nga rin sa mga kasamahan ko, tumanda na ako ng 5 guhit sa inyo. 27 years old lang ang jail warden na si Inspector Mirasol Bocal. Pero sa dami ng problema, pakiramdam niya'y nagiging mabilis ang kanyang pagtanda. Hindi mahirap maintindihan kung bakit. Kung paano nagkakasya ang mahigit 100 bilanggo sa 2 seldang mahigit kumulang lamang sa 10 kwadrado metro ang sukat. Mabuti pa tila ang mga daga, may sapat na mga lungga. Pero ang mga preso, dito na sila dumudumi. Nagluluto. Naliligo. At dahil kulang ang espasyo, hindi pwedeng sabay-sabay matulog. Shifting. May oras na may nakatayo, may nakaupo, yung iba matutulog. Shifting sila. Una-una, ma'am, yung kalagay, masigip. Mainit. Sa kinakain, ma'am. Paano kayo natutulog dito? Hindi ko po alam. Ako po, lumalabas po ako kasi po may hilo. Palitan ng tulog? Paano? Anong oras ang tulog mo? Alas 9 hanggang alas 2. Ng madaling araw? Tapos? Papalit ang alas 2 hanggang umaga na alas 6. Nakahiga o nakaupo? Nakahiga ho. Minsan nakaupo. Hindi pwedeng sabay-sabay humiga lahat? Hindi ho pwede. Paano kayo Ilan hong tao dyan sa isang kama dyan? 20 po. 20. Sa isang kama, 20. Malo lang po ang capacity. Paano kayo nagkakasya? Buti hindi ho nagigibayan. Upo po yung iba. Nakatagilid, nakaupo. Para nakatayo. Ano masasabi niyo ho sa ganitong kalagayan ho ninyo? Para po impyerno. Ano? Para po impyerno dito. Impyerno para sa mga nabubuhay. 8 lamang ang kapasidad ng tig-isang double deck sa bawat selda, pero 20 ang napipilitang magsiksikan sa mga ito. Para ring pugon dahil sa init. Hindi malayong nagkakasakit ang marami sa kanila. Kayo saan ho nyo nakuha yung mga pigsa ninyo? Dito po, ma'am. Marami ba sa inyo may pigsa? More or less. Gaano karami? Lahat o Siguro mga 10%. ang may pigsa? Eh di nagkakandahawa-hawaan. Kasi ang paniwala ko, temporary epidemic dito sa loob ng... May epidemic ng pigsa dito. Nagkakahawaan ang mga bilanggo. Kulang rin naman ang lunas na naibibigay ng mga kinaukulan. Ito nga, overcrowded, tsaka yung dahil sa crowded sila, yung init ng singaw, nagkakaroon kadalasan sila ng sakit, yung nga sa loob. Pag nagkasakit sila, problema namin ang gamot. May dumarating galing sa bureau namin sa taas, kaya lang talagang kulang. Minsan kulang pa sa isang araw yung gamot na binibigay nila. Nangyayari, dukot bulsa kami. Pera ninyo ginagamit. Pera mismo namin ang ginagamit. Gusto rin man nilang ilipat sa provincial jail ang iba sa mga preso,
Madalas naman daw ang mga itong tanggihan. Sila rin kasi naglilimita ng naitatransfer namin. May naibalik pa sa amin dalawa dahil ayaw nilang tumanggap ng may sakit sa balat. 2 bilanggo na rin ang namatay sa atake sa puso. Hindi daw nila nakayanan ang hindi makataong kalagayan dito. Sa pangalawang araw ng pagbisita namin sa kulungan, isa pang bilanggo ang nagkasakit ng trangkaso. Palagay ko, pagka hindi ako rito na nailipat o kaya hindi ako nakalabas nitong anong to, hindi ako napiyasan, palagay ko, matutuluyan ako rito mamatay. Problema din ang palikuran. Sir, ito po ginagamit namin sa pag-ebak, nakalagay sa plastic, at tinatali lang bago ilagay sa basuran. Madalas masira ang CR. Problema din ang tubig. Noon pa yon, dumating ako rito, problema yon. So ginawa namin ng solusyon, pinapabomba namin yan. Walang tubig nung dumating ako rito. Nagpagawa ako ngayon ng pump para sa Nawasa dahil sira yun nung dumating ako. Sana naman kahit na ganun sila preso, sana, kasi tao din sila nakakaawa naman. Kaya kung maaari sana, ayusin naman nila yun. Gusto niya magpalipat sa Maluwag. Sabi ko naman, huwag dahil mapapalayo naman sa akin dahil dito kung taga rito kami. Mahirapan ako ng pagdadala ng pagsuporta sa kanya. Ay, kung tutuusin, mas masarap sana paluwagin nila para medyo napipreskohan yung mga preso. Kasi tayo mang nasa labas, hindi rin tayo mapalagay ng ganun kasikip ang ating sila pa kaya nasa loob. Marami na akong kulungang nakita pero isa ito sa pinakagrabe. Masasabing isang himala kung paano nagkakasya ang mahigit 100 nilalang sa napakaliit na bilangguang ito. Mataas ang crime rate ng Taytay kung ihahambing sa iba pang bayan ng Rizal Province. Kada buwan, hindi daw bababa sa 25 katao ang nakukulong. Inaasahan pang tataas ito dahil sa ibayong kampanya ngayon ng pulis laban sa mga nagtutulak at gumagamit ng shabu. Ang problema, saan dadalhin ang mga nahuhuli? Kung tutuusin, walang municipal jail ang Taytay dahil ang kulungang ito ay dati lamang detention cell ng mga pulis. Aprobado na daw ang planong magtayo ng municipal jail pero tila hanggang plano na lamang ito. Ang ginawa namin, nag-follow up kami mismo sa Kapitolyo ng Rizal. Ang sabi nila nasa engineering. Sumunod ng follow up namin, nasa opisina na ni Governor. Hanggang ngayon, wala pa rin. Ayun na lang hinihintay namin para makapagpatayo kami ng sarili naming jail. Actually, mayroong project ang BJMP na nakapending na gagawa sila noong pang 1997. Meron silang promise na magagawa ng building. And then, hiningi sa munisipyo ang lupa na 1,000 square meter at na-produce naman noong pang 1997. Yung atang kontraktor nilang hinahanap. Dahil parang pagkakabanggit ni Jenny Jacob na nawawala yung kontraktor, nakuha yung budget. Sana daw ay mapabilis din ang pagdinig sa mga kaso upang mabawasan ang bilang ng mga preso. Samantala, sa ganitong kalagayan ay tila hindi natutupad ang layunin na sana'y magbago pa o magsisiman lang ang mga nakakulong. Paano mo nga naman tuturuang magpakatao ang mga nilalang na ito kung sa loob ng bilangguan ang trato sa kanila ay hayop? Para po sa Brigada 7, ako si Jessica Soho, reporter. Lahat ay may karapatang mabuhay ng matiwasay, lalo na ang bilanggo na nasa ilalim ng pagkalinga ng gobyerno.